naghihintay ko kay Simon ay pumikit na muna ako dahil bigla ako nakaramdam ng pagkahilo. Katunayan ay palagi ko itong nararamdaman. Iniisip ko na baka dahil sa puyat ako palagi kaya ganito. At nang magising ako ay nandito na ako sa silid namin dito sa bahay nila Madam. Paano ako nakarating dito? Sino nagbuhat sa akin? Tanong ko sa sarili ko pero napatakbo akong bigla sa banyo dahil parang nasusuka ako. Kakain na. Bungad sa akin ni Simon paglabas ko sa banyo. Okay, salamat. Sagot ko sa kanya. Are you okay? Kunot noon na tanong niya sa akin. Oo naman. Sige na, mauna ka na sa labas. Sagot ko sa kanya. Sumunod ka na agad. Huwag mong paghintayin ang lahat ng tao dito. Sabi niya sa akin na para bang naiinis na naman siya sa akin. Oo, pasensya ka na. Sabi ko sa kanya at bumalik ako sa loob ng banyo para magpalit ng damit. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil wala na siya paglabas ko. Masyado siyang masungit tuwing nakikipag-usap sa akin. Kaagad naman akong bumaba dahil tama siya. Nakakahiya kung hihintayin pa nila ako. Nakikituloy na nga ako dito tapos feeling pa ako. Bakante ang upuan na nasa tabi ni Simon kaya doon ako umupo. Kinuha ko rin kay Madam si Lucio para makakain siya ng maayos. Sunshine, bakit parang ang putla mo? Tanong sa akin ni Madam. Malamig lang po sa silid ko. Okay lang po ako. Sagot ko sa kanya. Sigurado ka? Opo, sigurado po ako. Sagot ko sa kanya. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, magsabi ka. Sabi niya sa akin. Opo, salamat po. Nakayuko na, sabi ko dahil nahihiya ako. Pagkatapos namin kumain ay pinilit ko sa Madam na ako na maghuhugas ng mga hugasin. Tumutol pa sana siya pero kalaunay pumayag din naman. Habang naghuhugas ako'y pumasok dito sa kusina sa Simon. Inilapag niya ang tasa sa tabi ko. Hindi ko na lang siya pinansin at tinapos ko na ang ginagawa ko. At nang matapos na ako'y sabay kaming umakyat. Nakasunod ako sa kanya. Habang paakyat kami pinagmamasdan ko ang likod niya. Tuwing ginagawa ko ito ay si Xavier talagang nakikita ko. Hindi ko naman kilala si Simon kaya hindi ko alam kung ano ba ang pagkakaiba nila ni Xavier. Kaya mahirap para sa akin na makita siyang nandito dahil sa Xavier ang nakikita ko. Kaya mas gugustuhin ko na hindi tumingin sa mga mata niya. Nauna siyang pumasok sa silid niya at ganoon din ako. Pagpasok ko ay tulog na si Lucio. Pinatulog na siya ni Madam. Salamat po, sorry po. Saad ko sa kanya. Hindi mo kailangan na mag-sorry anak ko. Sige na't magpahinga ka na. Alam ko na gusto mo nang matulog. Sabi niya sa akin. Kayo po, magpahinga na po kayo. Alam ko na pagod kayo sa pagiging makulit ni Lucio. Naku, hindi ako pagod anak. Katunayan ay tuwang-tuwa ako sa apo ko. Nakangiti na sabi sa akin ni Madam. Good night po. Good night din sa'yo anak. Malambing na sabi ni Madam bago siya lumabas. Nagilamos at nagsipilyo muna ako bago ako tumabi sa anak ko. Habang nakahiga ako iniisip ko na naman sa Xavier. Ano kayang ginagawa mo ngayon babe? Sana kahit sa panaginip lang ay makasama kita. Makasama kita na hindi ka galit sa akin. Naiiyak na bulalas ko. Niyakap ko ang anak ko at pumikit na ako. Gusto ko nang matulog dahil inaantok na naman ako. Nagising ako na para bang naamoy ko si Xavier. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nasa tabi ko siya. Mahimbing na natutulog. Kaya naman wala na akong sinayang na pagkakataon. Niyakap ko siya. Alam ko na isang panaginip ito kaya gusto kong sulitin. Gusto kong maramdaman ang init ng yakap niya sa akin kahit dito sa panaginip ko lang. I miss you. Mahinang sabi ko sa kanya. I miss you too, babe. Sumagot siya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa hanggang sa naglapat ang mga labi namin. Ayoko munang gumising. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pang namnamin ang init at sarap ng halik niya. Xavier, huwag kang umalis. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Alam ko na nasaktan kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hush, don't cry. Hindi ako aalis. Sabi niya sa akin. Pero galit ka sa akin at alam ko na kapag gumising na ako wala ka na sa tabi ko. Sabi ko sa kanya. Nasa tabi mo lang ako babe. Hindi ako galit sa'yo. I miss you. Mahal na mahal kita. Sabi niya sa akin. Mahal na mahal din kita. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Can you be mine tonight? Tanong niya sa akin. Oo. Sa'yo lang ako. Sagot ko sa kanya. I want you so bad, babe. I want to make love with you tonight. Anya pa sa akin. Ako din. Gustong gusto kitang makasama ngayong gabi. Sabi ko din sa kanya. He claimed my lips at kakaibang init ang binuhay niya sa pagkatao ko.
Ang bilis kong maapektuhan sa halik niya. Pumaibabaw siya sa akin pero kontrolado niya ang bigat niya. Pinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya. Xavier, sambit ko sa pangalan niya. Stop moaning. Saway niya sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Baka marinig nila tayo. Ha? Naguguluhan ako sa kanya. My room is that soundproof. Sagot niya sa akin. Okay. Saad ko sa kanya. Tanapan ko ang bibig ko gamit ang isa kong palad. Kahit na sarap ako sa ginagawa niya, pinipigilan ko ang sarili ko na makalikha ng kahit na anong ingay. Hanggang sa tuluyang naging isa ang katawan namin. Sa unay mabagal pero kalaunay naging mabilis na ang bawat galaw niya. Sinabayan ko siya at sabay naming narating ang sukdulan. He kissed me on my forehead. Ako na may nakapikit na dahil inaantok na naman ako. I love you. Huling salita na narinig ko sa kanya bago ako tuluyang gapiin ng antok. Nang magising ako ay si Xavier agad ang unang hinanap ng mga mata ko pero walang bakas na Xavier sa tabi ko. Siguro ay panaginip lang talaga nangyari sa amin. Ewan ko ba pero bigla na lang akong umiyak. Pero kaagad din naman akong tumakbo papunta sa banyo. Nasusuko na naman kasi ako. Tapos parang may kakaiba sa akin. Parang masakit ang pagkababae ko pero ganun ba yun? Pagod lang siguro ako at masama lang siguro ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko kasi pagod na pagod ako. Ang tamlay din ang pakiramdam ko. Nagmumugat naghilamos ako ng muka bago ako lumabas. Tulog pa ang anak ko. Gusto kong bumaba para sana tumulong pero ayoko din na wala ako kapag nagising na siya. Baka kasi umiyak siya kapag wala siyang kasama dito. Hindi ko rin siya maiwan dahil nasa baba pa ang kusina nila. Kaya naman tumabi na lang ako sa kanya. Naglista na lang ako ng mga paninda na aangkatin ko doon sa supplier ko. Siguro magpapaalam ako na aalis ako bukas. Nainip na ako dahil alas 9 na pero tulog pa rin sa Lucio. Nakaligo na rin ako pero tulog na tulog talaga ang anak ko. Para siyang puyat na puyat. Good morning, anak. Nakangiti na sabi ni Madam. Good morning po. Sorry po kung hindi po ako nakatulong sa baba. Tulog na tulog pa rin po ako sa Lucio. Nahihiya na sabi ko. Okay lang anak, huwag ka masyado mag-isip. Ang mahalaga sinasamahan mo itong apo ko. Sabi niya sa akin. Mommy, magpapaalam po sana ako. Bukas po kasi pupunta ako sa supplier ko. Kukunin ko po ang mga stocks ng paninda ko. At maglalay po sana ako bukas dun sa bahay. Kaya baka po isang araw ko mawawala. Sabi ko sa kanya. Okay anak, pero kung gusto mo, dito mo na idiretso para hindi ka na mapagod. Doon na lang po. Mas nakakahiya na po kung dito ko pa ilalagay ang mga kalat ko. Sabi ko sa kanya. Pero ikaw lang naman nag-iisip niyan. Ayaw mo ba na tulungan ka namin na mag-ayos na mga paninda mo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Sobra-sobra na po na itulong niya sa akin. At hindi ko na po alam kung paano ko kayo masusuklian kaya sana po ihayaan niyo na lang po ako na doon na lang sa bahay na iyon. Pangako po, biblisan ko po para makauwi po ako agad. Sabi ko sa kanya. Swerte naman ang anak ko sa'yo. Maganda, masipag at higit sa lahat mabait. Gustong gusto kita para kay Xavier ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita dahil hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko. Naalala ko na naman ang panaginip ko at kahit papaano ay naging masaya ako. Sana lagi na lang siyang magpakita sa panaginip ko. Kasi doon hindi siya galit sa akin. Doon ko lang ipaparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Buong araw kong hindi nakita si Simon. Mas okay na hindi ko siya nakikita dahil sinusungitan lang naman niya ako. Naging payapa ang buhay ko na wala siya. Sana ngay hindi na siya magpakita sa akin. Ang alam ko kasi, hindi na sila nakatira dito sa bahay nila Madam dahil may mga kanya-kanya na silang mga kondo. Kahit si Xavier ay ganoon din naman, may sarili din siyang kondo. Kumusta na kayo ang kondo ni Xavier? Wala sa sarili na tanong ko sa kawalan. May mga alaala kami doon sa kondo niya na hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ko. Kaya ang hirap kalimutan ng lahat kay Xavier, lalo na't siya lang ang lalaking minahal ko. At alam ko na hindi mawawala ang pagmamahal na meron ako sa kanya. Ngayon na nandito kami sa bahay nila ay nagsisimula na akong magbilang ng mga araw. Ayoko na lumagpas kami sa isang buwan dahil yun lang ang usapan namin ni Madam. Ipagdarasal ko na hindi pa umuwi dito si Xavier dahil wala na akong balak na magpakita pa sa kanya pagkatapos ng isang buwan. Alas 9 na ng gabi at hindi pa rin ako dalawin ng antok. Tulog na ang anak ko at ako naman heto pa, dilat pa rin ang mga mata. Bumangon ako para bumaba. Gusto ko kasing uminom ng gatas. Dim lang ang ilaw dito sa baba. Binuksan ko ang ilaw dito sa kusina. Gusto kong uminom ng warm milk kaya naman nagtimpla ako para makatulog na ako agad. Make me coffee.
Nagulat ako dahil may biglang nagsalita sa likuran ko. Simon, bulalas ko. I need coffee. Make me one. Sabi niya. Sige, saglit lang. Sabi ko sa kanya at kumuha ko ng tasa. Black or with cream? Tanong ko sa kanya. Black. Mabilis na sagot niya sa akin. Okay. Mabilis akong gumawa ng kape niya. Nang matapos na ako, inilagay ko sa harap niya. Ganyan ka ba talaga? Galit na tanong niya sa akin. Ha? Kapag may nagpapatimpla sa'yo ng kape, gagawin mo rin? Hindi mo malang ba naisip ang kapatid ko? O baka gusto mo rin na marami kang lalaki? Sabi niya sa akin. Ano bang sinasabi mo? Pinagtimpla lang kita pero walang ibang ibig sabihin iyon. Kaya wag mong bigyan ng ibang kahulugan. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Naiinis na sabi ko sa kanya. Really? Natatawa na tanong niya. Magkamukha man kayo pero iba sa Xavier. Masungit man siya sa akin, minsan. Pero kahit kailan, hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino. Mahal ko siya kahit na hindi kami pwede. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa kusina. Pero nagulat ako dahil bigla niyang hinawakan ng pulsuhan ko sabay hilang pabalik sa kanya. Hindi ko inaasahan ang gagawin niya. Bigla na lang niya akong hinalikan sa labi kaya buong pwersa ko siyang itinulak. Bastos! Sigaw ko sa kanya at sinampal ko siya. Tumakbo akong paakyat sa hagdanan. Pagpasok ko sa loob ng silid ko'y diretso kaagad ako sa banyo. Mabilis kong sinabon ang labi ko. Galit ako sa sarili ko pero mas galit ako kay Simon. Galit ako sa paghalik niya sa akin. Inis na inis ako na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Umiyak ako ng umiyak dahil masama ang loob ko. Gusto kong alisin ang bakas niya sa labi ko. Umiwas ka na sa lalaking yun. Hindi siya makabubuti sa'yo. Galit na saad ko sa sarili ko. Sabihin ko kaya kay madam pero baka magalit siya sa akin. Pero kung di ko sasabihin ay baka iba na ang gawin sa akin ni Simon sa susunod. Bahala na. Basta isusumbong ko siya. Magalit man siya sa akin na mahalagay masabi ko sa kanya ang ginawa sa akin ng anak niya. Humiga ako sa tabi ng anak ko. Niyakap ko siya, tinalikan ko. Tuwing ganito ang nararamdaman ko, hindi ko maiwasan na magalit sa sarili ko. Kasi hanggang ngayon ay hindi ko alam kung sino ba ang daddy niya. I'm sorry, baby. Sorry, anak ko. Patawarin mo ako dahil ako naging mommy mo. Sabi ko sa kanya habang lumuluha. Pumuhos ang luha ko. Pagod na ako sa ganitong pakiramdam. Sobrang nakakapagod at pakiramdam ko stress na ako. Nakatulugan ko na lang ang pag-iyak. Kinabukasan ay maaga pa akong umalis. Nagpaalam naman ako kay madam kaya alam na niya na alis ako ngayon. Nag-jeep lang ako papunta sa supplier ko dahil alas 7 pa naman ang bukas nila. Kaya naman naghintay muna ako ng isang oras. Morning, ganda. Bati sa akin ni kuyang lagi nag-aayos ng mga orders ko. Morning din po, kuya. Nakangiti na bati ko sa kanya. Ang aga mo ngayon. Okay lang ba na hintayin mo? Kasi sobrang busy kahapon, hindi ko pa naayos lahat. Sabi niya sa akin. Okay lang po, kuya. Kakain na lang po muna ako sa lugawan. Sagot ko sa kanya. Sige, ganda. Sansya ka na talaga. Sabi niya sa akin. Okay lang po, kuya. Lumabas na muna ako at pumunta sa lugawan. Gustong-gusto ko ang lugaw na may toko at baboy. Nakatatlong serving din ako. Nasarapan lang talaga ako sa lugaw na kinain ko. Hindi naman dahil sa gutom ako. Tumambay na lang muna ako dito sa may bench. Alam ko natatawagin naman ako ni kuya kapag tapos na mga orders ko. At after ilang minuto ay tinawag niya ako. Maraming salamat po, kuya. Sabi ko sa kanya. Dalawang sakay sa jeep pauwi sa bahay at habang naglalakad ako'y medyo nahihilo ako. Siguro ay dahil sa panahon lalo na't masakit na sa balatang init. Nang makarating na ako sa bahay ay nagsimula na akong mag-live ng mga paninda ko. Konti lang ang bumili kaya magre-relive ako mamayang hapon bago ako umuwi. Inayos ko nila ang mga parcel na pwede nang i-pick up para mabawasan na rin ang trabaho ko. Pagkatapos ko ibalot ang mga parcel ay humiga muna ako para umidlip. Nag-set ako ng alarm dahil baka mapasarap ang tulog ko. Nang magising ako'y nag-live ulit ako sa social media ko at salamat sa Panginoon. Sold out lahat kaya naman tumawag muna ako kay madam na malilate ako. Mommy, sorry po dahil late ako makakauwi. May tatapusin lang po ako. Sabi ko sa kanya. Okay anak, don't worry dahil mabait naman itong apo ko. Sagot niya sa akin. Thank you po. Sabi ko sa kanya. Pinilisan ko na talagang ginagawa ko dahil alas 8 na. Kailangan ko nang umuwi dahil anong oras na. Sobrang late na kaya naman nag-decide na ako na balikan na lang bukas ang ibang mga hindi ko natapos at ganoon din ang mga kalat ko.
Nagmamadali ako lumabas ng taxi at 10:00 na ng gabi pero nagtataka ako dahil maliwanag pa ang buong bahay pagpasok ko. At para ako napako sa kinatatayuan ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong lumapit sa kanya at yakapin siya pero hindi ko ginawa. Nanatili ako nakatayo at pilit na pinipigilan ang mga luha ko. Nasasaktan ako ngayon. Parang sinasaksak ang puso ko. Nasa harapan ko na si Xavier at hindi siya nag-iisa. May babae siyang kasama at hawak niya ang kamay ng babae. Anak, tawag sa akin ni Madam kaya naman tumingin ako sa kanya. Sorry po kung ngayon lang ako nakauwi. Nakayuko na sabi ko sa kanya. It's okay, tulog na si Lucio sa taas. Sagot niya sa akin. Okay lang po kung aakit na ako. Mahina na tanong ko sa kanya. Let's talk. Sabi ni Xavier na pinuto lang sasabihin ni Madam. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang galit sa mga mata niya. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Nangihina ang mga tuhod ko lalo na nasa harapan ko siya. Okay lang ba kung bukas na lang tayo mag-usap? Tanong ko sa kanya. I'm busy kaya ngayon na. Sabi niya sa akin at hinila akong paakyat. Pumasok kami sa silid namin. Lumabas ang kapatid niya. Narinig ko ang pagtunog ng lock ng pinto. Napatingin ako sa kama at mahimbing na natutulog ang anak ko. Naglakad ako papunta sa anak ko pero nagulat ako dahil hinila ako ni Xavier. Why are you here? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, dito ka na ngayon nakatira sa bahay namin? Sigaw niya sa akin kaya tuluyan ang tumulo ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Siguro'y panahon na para sabihin sa kanya ang totoo. Para matapos na ito. Sabi ng mommy mo, dito na muna kami. Sagot ko sa kanya. Dahil sinabi ng mommy ko kaya pumayag ka na lang? You're unbelievable. Anya sa akin na halatang naiinis. Nakiusap siya na dito muna kami ng 1 month. Kinakabahan na sagot ko sa kanya. Dahil lang sa sinabi ng mommy ko kaya pumayag ka? At bakit naman gagawin ni mommy ang bagay na ito? May hindi pa kami alam? Kasi ang totoong dahilan kaya ko pumayag ay... What? What's the reason? Kasi ano? May diin na tanong niya sa akin. Kasi apo niya si Lucio. Umiiyak na sagot ko sa kanya. What? Sagot niya sa akin. Para namang lalabas ang puso ko sa lakas ng sigaw niya. Hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Kasi ang totoo niyan, hindi ko alam kung sinong ama ni Lucio. Nagtrabaho ko noon sa isang nightclub. Hindi ko alam kung ikaw ba si Simon ang kasama ko noon. Sad ko sa kanya habang umiiyak ako. Nakatingin lang siya sa akin at walang emosyon ang mga mata niya. Blanco at malamig ang tingin na ipinupukol niya sa akin na para bang anytime isasaktan niya ako. All this time, you lied to me. Pinaglaruan mo lang ako. Galit na anya sa akin. Napapikit ako dahil ang buong akala ko susuntukin niya ako pero ang pintuan pala ang sinuntok niya. Hindi kita pinaglaruan. Minahal kita. Mahal kita. Takot ako sabihin sa'yo ang totoo dahil mahal kita. Baka ibang lalaki ang tatay ni Lucio at gusto mo lang na ipangkin sa... Kahit kailan hindi ako ginalaw ng ibang lalaki. Alam ko na marumi ang tingin mo sa akin pero pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako bumalik sa club na yun. Putol ko sa sasabihin niya. Sa tingin mo, sino sa amin ang kapatid ko ang kasama mo ng gabi na iyon? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Bakit hindi mo alam? Parang galit na natatawa na sabi niya sa akin. Ikaw ba ang lalaki? Lakas loob na tanong ko sa kanya pero pinutol niya agad ang sasabihin ko. Hindi ako. Malamig na sagot niya sa akin. Nawala ng lakas sa mga tuhod ko. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung hindi siya ay si Simon ang tatay ni Lucio. Si Simon ang lalaking unang umangkin sa akin. We're done. And one more thing. Ayaw na kita makita dito. Malamig ang boses na sabi niya at lumabas na siya sa silid na inukupan namin. Hindi ko tanggap. Hindi ko kayang tanggapin na si Simon. Umiyak ako ng umiyak. Sobrang sakit ang puso ko na para bang hindi ako makahinga kaya naman pinapalo ko ang dibdib ko. Ano nang gagawin mo ngayon? Umiiyak na tanong ko sa sarili ko. Gulong-gulo na ako at nasasaktan ako. Paano ko ba haharapin ito? Ano dapat kong gawin?
Nagising si Lucio at umiiyak siya kaya naman lumapit ako sa kanya. Nanghawakan ko siya sobrang init niya kaya naman nataranta ako. Wala pa naman akong dalang gamot. Mabilis ako naghanap ng thermometer at nang i-check ko siya ay nasa 41 degrees Celsius siya. Inaapoy siya ng lagnat. Pinunasan ko ang luha ko. Binuhat ko siya at mabilis akong bumaba. Gising pa rin sila ngayon at nandito sila sa living room. Anak, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Madam. Sa ospital po. Ang taas po ng lagnat ni Lucio. Sagot ko sa kanya. Ipapahatid kita kay Huwag na po. Kaya ko na po ito. Sagot ko at mabilis akong lumabas. Kahit na tinatawag nila ako ay hindi ko sila pinansin. Kahit pa dumagundong na ang boses ni Xavier ay hindi ko siya pinansin. Laking pasasalamat ko dahil may taxi na dumaan sa tapat ng gate nila. Habang nasa daan ay iyak ako ng iyak. Wala akong dalang phone at tanging wallet lang ang meron ako. Halos takbuhin ko na papasok sa loob ng hospital. Mabuti na lang ay inasakaso nila agad ang anak ko. Sumunod pala sa akin sila Madam at Xavier. Wala na akong lakas para magsalita kaya naging tahimik na ako. Sorry anak, sabi sa akin ni Madam. Hindi. Bakit ka ba nagsusorry sa kanya mo? Hindi mo. Xavier! Galit na saway ni Madam kay Xavier. Tama po siya Madam. Hindi niyo po kailangan na mag-sorry sa akin. Ako po ang may kasalanan. Pabaya po akong ina. Sabi ko kay Madam. Anak, walang may gusto nito. At hindi ka pabaya. Paglabas po ni Lucio dito, babalik na po kami sa bahay namin. Sabi ko sa kanya. Hindi ako papayag. Biglang sabi ni Xavier. Di ba sabi mo ayaw mo na ako makita kaya aalis na lang kami? Sabi ko sa kanya. Ikaw lang ang umalis at iwan mo sa amin ang bata. Ilalayo mo siya sa pamilya niya. Gusto mo na mahirapan siya. Xavier, stop it. Pwede naman natin itong pag-usapan ng maayos. Sabi ni Madam. Hindi ko iiwan ang anak ko. Ako pa rin ang nanay niya. Kaya ko siyang palakihin kahit na mahirap lang ako. Hindi ako aalis na hindi kasabang anak ko. Matapang na sabi ko sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya namin kunin sa'yo ang bata. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo naman siya anak. Kaya wala kang karapatan. Galit na sabi ko sa kanya dahil nangiinis na ako. Tinatakot pa niya ako. Pamangkin ko pa din siya. Anya sabay iwas ng tingin sa akin. Mag-uusap kami ni Simon. Saad ko sa kanya. Kahit mag-usap pa kayo sa amin pa rin si Lucio. Pag-usapan natin ito ng mahinahon at maayos. Sa ngayon, hayaan muna natin na gumaling si Lucio. Kaya tama na pagtatalo ninyong dalawa. Sabi ni Madam. Umuwi na po kayo. Kaya ko na po ito. Hindi ko naman po itatakas si Lucio. Sabi ko kay Madam. Kami na dito anak. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka buong araw. Sabi niya sa akin. Okay lang po ako. Kaya ko pang bantayan ng anak ko. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Madam. Sige, sasamahan ka na lang ni Xavier dito at huwag ka nang tumutol pa. Magagalit ako kapag tumanggi ka. Sabi niya sa akin. Gustuhin ko man pero mas pinili ko na manahimik. Nagpaalam na si Madam at kami na lang dalawa ang nandito ngayon. Nakaupo ako sa tabi ng anak ko at nakaupo naman si Xavier sa may couch. Parang bibigay na ang mga mata ko pero pilit kong nilalabanan ang antok ko. Lalo na't under observation ng anak ko. Mabuti na lang dahil dinala ko siya agad dito. Gusto kong umiyak pero pinipigilan ko ang sarili ko lalo na't nandito si Xavier. Ngayon na nalaman na niya lahat at hindi naman siya ang ama ng anak ko, ay tapos na talaga kami. Hello babe, I'm sorry hindi ako makakauwi tonight. See you tomorrow. I love you. Malambing na sabi niya sa kausap niya. Kausap niya siguro ang babae kanina. Masakit man pero kailangan ko nang tanggapin na wala na. Natapos na at mabubuhay na lang ako ngayon dahil sa anak ko. Yumuko ako at pasimple kong pinunasan ang luha ko. Mabuti na lang nakatalikod ako sa kanya. Bibi, pagaling ka. Mahal na mahal ka ni Mommy. Kausap ko na lang sa anak ko. Kahit na ang totoo ay umiiyak ako dahil sa narinig ko. Mahal ko si Xavier pero kailangan ko nang itigil ito dahil hindi na ako ang mahal niya. Gustuhin ko man na ipilit ang sarili ko'y mali pa rin. Mali na. Hindi na magandang magpatuloy lalo na ang kakambal niya ang ama ni Lucio. Pilit ko mang pigilan ang sarili ko'y bumigay na talaga ng tuluyan ng mata ko. Nagising ako na nasusuka na naman ako kaya kahit na medyo nakapikit pa ako ay diretso na agad ako sa banyo. Mabilis akong sumuka na hindi ko malang binigyang pansin na may tao pala akong kasama.
Napatingin lang ako sa kanya dahil tumikim siya. Sorry, sabi ko at mabilis akong nagmumug. Nauna na akong lumabas sa banyo. Mabilis akong lumapit sa anak ko. Pumasok ang doktor at sinabi na pwede na namin siyang iuwi mamayang hapon. Sa bahay na kami uuwi. Pwede ka nang umalis. Sabi ko kay Xavier. Sa bahay kayo uuwi. Matigas na sabi niya. Sa bahay na. Ayaw din naman kitang makita. Mas makabubuti na sa bahay na kami. Kung saan kami belong. Don't worry dahil malayang madadalaw ni Simon ang anak niya. Sabi ko sa kanya. Wala akong tiwala sa'yo. Baka itakas mo pa si Lucio. Itakas ko man ang bata. Hindi mo naman siya Nagulat ako dahil hinila niya akong palapit sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang meron sa mga mata niya pero isa lang ang alam ko. Hindi siya galit. Hindi ko kakayaan na maging masaya ka. Sabi niya at biglang nagbago ekspresyon ng mukha niya. Pahirapan mo ako kung yan ang paraan para mawala ang galit mo sa akin. Sabi ko sa kanya. Mabilis niyang inalis ang kamay niya sa braso ko. Lumayo din siya sa akin. Kung iniisip mo na mahal pa kita, I don't love you anymore. Ayoko sa babaeng sinungaling at mahilig mag-iwan. Sabi niya sa akin. Mas mabuti na hindi mo ako mahal. At tama ka. Sinungaling ako. Sabi ko sa kanya kahit na para kong pinapatay sa mga sinasabi niya. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil galit siya sa akin. Mas gusto ko ito. Mas gusto ko na galit siya sa akin para mabilis ko siyang makalimutan. Para mabilis na mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Tinalikuran ko siya at lumapit ako sa anak ko. Narinig ko na may tumatawag sa kanya. Yes, ma'am. Uuwi na po kami mamaya. Ayaw niyang umuwi dyan sa bahay. Bakit ako? Ikaw makapag-usap sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang pagkairita sa boses niya. Naramdaman ko ang phone niya sa braso ko kaya kinuha ko ito. Hello po? Anak, dito na kayo dumiretso sa bahay, please. Pag-usapan natin ito. Mahina ko na sabi sa akin ni Madam. Sige po. Pagpayag ko. Thank you, anak. Sabi niya sa akin. Hindi man mabuti sa akin ang kapalaran, naging mabuti sa akin si Madam kaya nahihiya ako tuwing may pakiusap siya. Simpleng please lang niya ay sobrang nahihiya na ako. Alam ko kasi na nasasaktan ko siya lalo na't mahal na mahal niya ang apo niya. Papayag din naman pala iaarte pa. Kahit na mahinang pagkakasabi niya ay malinaw ko itong narinig. Kung ako lang masusunod ay hindi na ako lalapit sa pamilya niyo. Mabait ang mami mo at ayoko ipagkait sa kanyang apo niya. Sabi ko sa kanya, whatever. Asit niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at lumabas ako para bayaran ng hospital bill. Bayad na po, ma'am. Sabi sa akin ng cashier. Po, fully paid na po and ready to discharge na po si baby. Sabi niya sa akin. Sino po nagbayad? Tanong ko sa kanya. Si Mrs. Wright po. Sagot niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil si Madam ang nagbayad. Kasi kung si Xavier ay talagang mabayaran ko siya at ibabalik ko ang pera niya. Wala siyang obligasyon sa akin at ayoko nang tumanggap ng tulong na galing sa kanya. Pagbalik ko sa loob ng room ay karga niya na si Lucio. Mabilis akong lumapit sa kanya at kinuha ko ang anak ko. Huwag mong hahawakan ng anak ko. I'm his uncle, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Masungit na sabi niya sa akin. Ako ang nanay niya at uncle ka lang. Hindi kanya tatay para alagaan mo siya. Para buhatin mo siya. Medyo naiinis na ako sa pagiging masungit niya sa akin. Dugo ko pa rin ang meron siya. Isa siyang right at baka nakakalimutan mo na iisang dugo lang ang meron kami ni Simon. Kaya tigilan mo ako sa hindi ako ang tatay dahil anak ko din yan. Sabi niya sa akin. Tigilan mo ako. Sabi ko sa kanya. Umuwi na tayo dahil pagod na ako. Sabi niya sa akin. Gusto mo lang umuwi dahil hinihintay ka na ng jowa mo. Pabulong na sabi ko.